Kung dumating na ang panahon na talagang dapat magkaharap-harap na ang mga bansang mainit sa isa't isa sa ating rehiyon, ay hindi lang dapat aerial assets ang nararapat na tutukan. Bagkus, higit na kailangan dito ang mga kagamitang pandigma na ipopwesto sa malawak na karagatan. Sapagkat alam naman natin na napapalibutan ang mga bansa sa rehiyon natin ng malawak na karagatan. At sadyang kumikilos na ang China dahil sa oras na pinapanood mo ito ay isinasagawa na nila ang mga fatal na armas na ini-install sa kailaliman ng karagatan. So, posible nga ba na may nakatanim na armas sa loob ng ating teritoryo? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ilang mga scientist na nga ang nagsasagawa ngayon ng ilang mga test sa kanilang mga armas na itinatanim sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ayon sa ating source, ay sadyang nilagay ito sa kailaliman ng dagat upang hindi agad ma-detect ng mga radar system. Ang uri din ng armas na ito ay gagamitin lamang sa isang perpektong pagkakataon ng pag-atake. Ang armas na ito ng China ay kayang i-operate kahit na ito ay nakatanim sa dagat ng may lalim na aabot ng 36,000 feet. Yes, tamang narinig mo. Kahit sa ganung lalim na kapwesto ay kaya itong kontrolin ng China. Nakakatakot talagang isipin na malaki na ang tiyansa ng mga bansang may conflict ng China ay tataniman o nataniman na nila. At isang pinot lang na mga Chinese ay kaya na nilang pasabugin at mag-launch ng isang missile mula dito sa isang iglap lamang. At ayon pa nga sa ating source, ay may upgraded version na sila ng system na ito at mas pinalakas pa ng China ang bagay nito. May kakayahan na magstay sa ilalim ng dagat na aabot ng 1 taon ang system na ito. Walang eksaktong detalye kung anong klaseng armas ang mga bagay na ito, pero ayon sa China ay gagamitin nila for future use. In short, hindi nila ito gagamitin sa mga simpleng conflict sa mga malilit na bansa gaya ng Vietnam, Taiwan at ang Pilipinas. Bagus, ang konteksto ng kanilang sinabi ay gagamitin nila ito pag sumiklab na talaga ang banggaan sa pagitan ng United States at China, or worst, ang ikatlong digmaang pangdaigdig. Naval combat talaga ang main purpose ng armas na ito. At ayon sa ating source ay posibleng mga UAV, dambuhalang mga missiles at torpedoes ang naka-install dito at papakawalan lamang pag kinakailangan. Ilan nga sa mga posibleng maging function ng system na ito ay reconnaissance, monitoring, detection, communication, command, at offensive or defensive strikes. Ganyan kalawak ang capability na pwedeng gawin ng China sa armas nilang ito. Alam mo ba na ang ilan pala sa mga ito ay sadyang naka-install na sa ilang bahagi ng karagatan ng Taiwan? Well, alam naman natin na hanggang sa ngayon ay Taiwan talaga ang siyang mainit sa mata ng China. Pinaghinalaan din noong nakarang taon ng USS Connecticut ng US Navy na binabaybay ang South China Sea ay bigla na lang may bagay na sumalpok at malaking damage ang tinamo ng nuclear attack submarine na ito. Mahusay ito sa pagdetect ng mga man-made weapons. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi talaga nila na-detect ang bagay na ito at may hinalang mga naka-install na armas ng China ang dahilan
ng salpukang ito. Ilan pa nga sa armas ng China sa ilalim ng karagatan ay ang armas ng powered ng nuclear. At layunin nila na ilagay ito sa mga base militar ng United States upang pasabugin ang mga armas na nakadeploy dito. So, ano-anong mga bansa nga ba ang posibleng maapektuhan ng pagbabanta na ito ng China? Well, kasama dito ang Japan, South Korea, Taiwan, at ang Pilipinas. Kung kaya't, sa katanungan na, posible ba tayong maapektuhan ng ganitong makabago at napakadelikadong armas ng China? Ang siyang sagot ay oo, dahil may mga base militar din tayo ng Amerika sa ating teritoryo. Alam mo ba na ang China ang isa sa lumagda ng International Regulations for Preventing Collisions at Sea or COLREG? Ngunit dahil sa pangyayaring nasasangkot ang China sa problema sa karagatan at madalas ay pasimuno pa ng gulo, kung kaya't masasabing nabigo ang China sa kasunduang ito sa pagkakaroon ng maritime safety by intentionally blocking another ship na maaaring maging resulta ng banggaan ng dalawang barko sa karagatan. Tila sa kanilang aksyon makikita na hindi sila tumutulad sa bagay na napagkasunduan na. Isa talaga sa matinding kinakaharap ng ating bansa sa ngayon ay ang unti-unting pananakop at pambubuli ng malalakas sa bansa katulad na lamang ng China sa mga bahura na pagmamayari ng ibang bansa. Nakakalungkot lang din isipin na tila iniisa-isa na talaga ng China ang mga bansa dito sa Indo-Pacific region. Kaya kinakailangan na talaga na ating palakasin na ang maarmas, ekonomiya at militar ng ating bansa upang atin nang matuludukan ang maling gawaing ito. Sadyang hindi na talaga natin makontrol ang mga pangyayaring nagaganap at resulta na din kasi ito ng pansariling interes ng mga maimpluwensyang bansa. Naway, mabigyan na ng nararapat na hatol ang mga bansang sakim sa kayamanan at kapangyarihan. At ilan lamang yan sa may impormasyon patungkol sa armas ng China na nakatanim sa ilalim ng karagatan.